unang hirit, mangungunan ka. Magandang umaga mga igan, ika-16 na po ng buwan ng Marso, araw ngayon ng Miyerkules. At nakatutok pa rin kayo dito sa unang hirit kung saan abala pa rin tayo sa paghahanda para sa anumang sakuna sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa bansang Japan. Hindi pa rin po kasi tapos ang paghihirap ng mga Japanese matapos ng malakas na lindol at tsunami noong Biyernes dahil kahapon lang 2 magkakasunod na lindol ang yumanig muli sa kanila. Merong magnitude 5.7 na sinundan ng magnitude 6.2. At bukod dyan, tumaas na rin po ang radiation level sa paligid ng Daiichi Nuclear Power Plant sa Fukushima, Japan matapos ng panibagong pagsabog sa reactor number 2 kahapon na umaga. Kaya naman ang ating embahada sa Tokyo, pinag-aaralan na kung paano ba nila maililikas ang mga Pilipino na nasa Fukushima. Kaya manatili kayo nakatutok sa mga pinakawaling balita sa Japan dito sa Unang Hirit at sa Unang Balita. At habang tayo nakikibalita, dapat din tayong maghanda at maghanda ng tama na hindi umaasa sa mga maling akala at sabi-sabi lamang. I am ready, yan dapat ang ating tandaan mga kapuso, at nakita nyo nga ang nangyari sa Japan at halos wala na silang makain at mainom na tubig doon dahil sa tindi ng lindol at tsunami. Kaya mamaya po, pupunta tayo sa Camp Aguinaldo at ipapakita sa atin ng mga taga National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC at Red Cross ang kanilang 72 hours bag na pwede rin natin ihanda para tiyak tayo magsusurvive sa anumang sakuna. Pero bago ang lahat ng yan, marami pa kaming ibabalita sa inyo. Ang isa pang good news dito sa Top Hirit. At ang good news po natin, presyo ng asukal at mantika bumaba na. At bagyang presyo ng harina at tinapay, posibleng bumaba na rin daw sa mga susunod na linggo. Samantala, yung bank depositors ng Bangko Pilipino hindi makapag-withdraw ng kanilang pera kahapon. At bagi ang kanilang mga ATM hindi naglalabas ng pera. Ang paliwanag ng mga opisyal ng Bangko Pilipino, susunod na. Samantala, radiation leak mula sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant sa Japan lalong lumalala. Ilang Pinoy kabilang sa mga naiipit po doon at takot nang lumabas ang bahay sa pangambang magkasakit dulot ng radiation. At Department of Justice tutulong na sa kampanya para mapanagot sa batas sa mga promotor ng TextCare tungkol sa pagdating ng Japanese radiation leak dito sa Pilipinas na nagdulot po ng pangambat panik sa ilan nating kababayan nung Lunes. Darito na po mga detalye ng mga balita. Kung ito mga nakarang araw, puro pagtaas po ng presyo ang aming binabalita ngayon naman, konting good news naman. Bumaba na po ang presyo ng asukal mula sa dating presyo na 65 pesos per kilo. Ngayon ay nasa 58 pesos na per kilo ang puting asukal. Pero posibleng lalo pa magmura ang presyo ng asukal dahil milling season na po ngayon, kaya nakikita ng ilang traders na bababa ang presyo nito sa 52 pesos per kilo. At di lang po yan, maging presyo ng mantika, bumaba na rin po. Tulad na lang sa Mega Q-Mart, kung dati 40 pesos ang isang lapad ng cooking oil, ngayon ay nasa 36 pesos na. Maganda rin daw kasi ang ani ng kopra na pangunahing sangkap ng mantika. Inaasang bababa na rin presyo ng harina sa mga susunod na buwan. Yan ay dahil inaasang masihina po ang konsumo ng ikalawang pinakamalaking importer ng wheat, ang bansang Japan, dahil pa rin sa gitna ng kanilang delubyo. Sa katunayan, nagsimula ng bumaba presyo ng trigo sa world market at dahil ang harina ang isa sa mga pangunahing sangkap ng tinapay, asahan na rin daw ang pagbaba ng presyo ng tinapay. Samantala, ipinagulat ng mga depositor ng Bangko Filipino nang abutang nakasarado ang mga sangay ng bangko kahapon. Hindi rin nakakuha ng pera ang mga depositor na nagtangkang mag-withdraw sa ATM ng Bangko Filipino. Ayon sa nakapaskil na notice ng bangko, nakararanas daw ng hindi pangkaraniwang financial panic ngayon ang Bangko Filipino. Dulot daw yan ang tinatawag nilang well-orchestrated smear campaign laban sa bangko. Ito po ang paliwanag nila at hindi raw totoo ang mga chismis na nalulugi na ang kanilang bangko. Giti Bangko Filipino spokesperson Attorney Perfecto Yasay, malago pa rin ang capital assets ng kanilang kumpanya.
Ginawa lamang daw nila ito para maprotektahan ang kanilang mga depositor. Hiling din nila sa Bangko Sentral ng Pilipinas, huwag munang payagan ang malakihang withdrawal ng pera sa kanilang bangko at pabulaanan ang mga mapanirang balita upang maiwasan ang bank run. Pero pinagpapaliwanag naman ng BSP ang Bangko Filipino sa mga natatanggap nitong reklamo mula sa kanilang mga depositor. Nako. Pera nila yan eh. Hindi na nga, paano mo Depositor. mapipigilan? If you want Di to ba save meron ngayon people. yung parang insurance? Hanggang, ay, ang hirap mag-claim. Alam mo. Nagkiklaim kami doon ngayon. Nasa second appeal na ako. O, Matagal ang proseso. Matagal yung proseso. Tsaka syempre, ihimay nila yung mga papeles mo. So, minsan pabalik-balik ka doon. And some people na, may namita ko doon na 2 years na sila Nagki-claim. nagkiklaim. Lalo na if you're from out of town, kunwari nasa iba, sa Cebu ka, malayo ka. Some of them, they have to fly here para meron sila makausap na tao man lang. Pero efficiente sila. Efficiente sila Tagal when ng you go there. proseso. Pero syempre, kailangan ikaw din, meron ka sariling mga records din para ma-prove mo din na meron kang ano doon. Kaya nga- May payout talaga. Pero Kaya nga pag kailangan sinabing kompleto ano, pati mo. Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag, ikaw. Dapat Saka hintay ng claim. Oo, Pero hindi ko ma-reconcile yung hindi sila nalulugi pero humingi sila ng loan sa Bangko Sentral eh. Di ba? Oo. Pero magbubukas ba ngayon ng Bangko Filipino? Kaya? Eh pag nakita ganito yung balita, kahit ano kapila mo, pupunta yung mga depositor, di ba? Matatakot na yung mga yun. Mamaya ho, yan ang paksa natin sa talakayan with Igan. Kaya abangan niyo po yan dahil hindi yung makakabuti kung magpapangkran tayo. Correct. Pero mas makakabuti kung may dagdag pampaliwanag mula sa kanila. Mahirap na pag sarili mong pera pinag-uusapan, di ba? Eto naman po, balita mula sa Japan, matapos tamaan ng higanteng tsunami, binabantay naman ng mga taga Sendai City ang Fukushima Daiichi Power Plant matapos tumaas ang level ng radioactivity doon kasunod ng pagsabog sa reactor number 2 kahapon. Agad namang pinalikas ang mga trabahador doon at pagkatapos lang ng ilang oras, sumiklab naman ang isang sunog sa reactor number 4. Pero kahit napula na ang sunog, patuloy naman ang pagtaas ng radiation level dahil sa pinsala sa reactor 2. Na-expose kasi sa hangin ng bahagi ng fuel rod na may lamang radioactive material. Pero pagpapanatag ng Japanese government, panandalian lang daw at agad bababa rin ang radiation level. Pero dahil po sa posibleng pinsala nito sa kalusugan, pinayuhan ang mga nakatira sa paligid ng planta ng hanggang 30 kilometro na huwag munang lumabas ng bahay. Ipinatutupad na rin ang evacuation order para agad na mailikas ang mga nakatira sa loob ng 20-kilometer radius ng power plant. At habang binabantayan ng buong mundo ang nasirang nuclear power plant sa Fukushima, dalawang magkakasunod na lindol ang tumama sa Japan kahapon lamang. Sa ulat ng US Geological Survey, dakong 1:27 ng hapon ang tumama ang isang magnitude 5.7 na lindol na mataan ang sentro ng lindol sa east coast ng Honshu, Japan. At ilang minuto lang, sumunod naman ang magnitude 6.2 na lindol sa eastern Honshu. Malakas din po ang lindol na ito na naramdaman hanggang sa Tokyo, Japan. Wala namang naulat na pinsala sa nangyaring paglindol. Samantala sa opisyal na bilang ng mga otoridad sa Japan, umabot na sa mahigit 3,300 ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring magnitude 9 na lindol at tsunami noong Biyernes. Samantala, handa na rin tumulong ang ating mga rescue team dito sa Pilipinas sa isinasagawang rescue operation ngayon sa Japan. Kahapon ipinakita nila ang mga kagamitan na posible nilang gamitin kapag nabigyan na sila ng go signal na tumulak pa Japan. Sa Camp Aguinaldo, ibinida ang life locator na kaya raw ma-detect ng buhay ng biktima hanggang sa 20 talampakang lalim ng mga guho. May papakita raw nito kung may pulso at heartbeat o kung may humihinga pa sa ilalim ng mga building. Meron din silang thermal imaging scanner na kaya mag-detect ng buhay sa pamamagitan ng body heat. Handa rin ang ilang high-tech na kagamitan ng Subic Bay Metropolitan Authority. Ipinagmalaki naman ng Makati Rescue ang Vibroscope na isang uri ng camera na kayang sumuot sa ilalim ng mga guho at Vibraphone na kaya naman makadetect ng ingay at galaw sa ilalim. At kung may radiation naman, handa ang Pasig Rescue sa kanilang protection na chemical suit. At pagmamalaki ng Pinoy Rescue Teams, sumasabay na sa international standards ang kanilang mga gamit. At kung sakaling tutulak sila pa Japan, 41 kataong posibleng maging miyembro ng Philippine contingent doon. Good luck po sa inyo. Kakabili ba, no? Mga, parang tayo pa yung high-tech sa Japan, no? Hindi ba made in Japan yung mga Okay, pakibalita lang tayo sa preparasyon ng mga Pinoy Rescue Team na posible ipadala sa Japan. Hinihintay na lang po yung tawag ng gobyerno nila. Nakatuto ngayon live sa headquarters ng National Disaster Risk Reduction and Management Council
sa Camp Aguinaldo si Susan Enriquez. Susan, anong balita? Yes, Arnold, ayan, dahil nga hinihintay na lamang nila yung go signal kung kailan pupunta yung Philippine Rescue Team dyan sa Japan bilang bahagi ng pagtulong dito nga sa nangyaring pagsalanta ng napakalakas na lindol at tsunami. Yung nakikita po natin ngayon ay ang preparasyon nitong ating mga rescue team. Iba't iba po ito sa pangunguna ng SBMA. Meron pong from